Lampas oras ng tulog si Mama Anselma, pero hindi pa rin inaantok si Elenita. Kanina pa siya nakatitig sa credit card na bigay sa kanya ng ginang, iyon din ang kaparehong credit card na inabot sa kanya ni Sebastian kanina. Sinubukan niya yung isa uli sa ginang pero nagpumilit itong gamitin niya yon. Kahit ano pang sabihin ay hindi talaga ito pumapayag na isauli niya ang credit card. Kung nais daw niyang huwag itong magtampo ay dapat niyang tanggapin iyon at gamitin para raw kahit papano ay may pambili siya ng mga sariling pangangailangan. Biyuda ka ni Gabriel, may karapatan ka sa naiwan niyang pera. Iyon ang sinabi sa kanya ni Mama Anselma bago siya umalis sa kwarto nito, kaya naman mas lalo siyang nakukonsensya. Ngayon kasi ay pinipilit nitong gamitin niya ang pera na naiwan ni Gabriel, isang bagay na hindi niya gustong gawin dahil isa yung malaking pagkakamali. Mula sa kinauupoang kama ay tumayo si Elenita, kailangan niya ng preskong hangin kung hindi ay mababaliw na siya. Matapos suotin ang cap-ares na silk robe ng kanyang nighties ay lumabas na siya ng bahay, gusto niyang magpahangin at makapag-isip-isip. Kung siya lang ay gusto na niyang gamitin ang credit card para makakuha ng pera at cellphone. Tatawagan niya ang kanyang nanay at sabihing nagpadala na siya ng pera para sa pagpapagamot nito. Kaya lang mas lalo lang siyang malalagay sa alanganin, mas lalong ding hindi siya mapapatawad ni Mama Anselma sa oras na malaman nitong nagkukunwari lang siya, at ginamit pa ang perang hindi sa kanya. Napukaw siya mula sa malalim na pag-iisip nang mapansing malapit na pala siya sa may hardin ng mansyon, kaya naman pala lumalamig ang paligid. Huminga siya ng malalim at hinayaang pumasok sa sistema niya ang preskong hangin, kailangan niya iyon, masyado siyang nasu-suffocate sa takbo ng mga pangyayari. Nagsisimula na sanang maging maayos ang kanyang pakiramdam sa hardin, nang biglang may narinig siya na humantong kotse sa tapat ng gate ng mansyon. Dahil sa likas niyang pagiging curious ay natagpuan na lang niya ang sarili na naglalakad na patungo sa tarangkahan, doon ay bumulaga sa kanya ang isang puting kotse, mula sa driver's seat ay lumabas ang isang sexing babae. Sa kabilang pinto naman ng kotse, ay walang iba kundi ang lalaking pinaglakad siya ng 100 metro kaninang umaga. Sebastian, hindi niya alam kung bakit pero bigla na lang siyang napatakbo sa gilid ng gate upang hindi siya makita ng mga ito. Medyo weird nga ang ginawa niya pero mukhang mas gugustuhin pa niyang magkubli roon, kesa sa makita ni Sebastian at muling matawag na gold digger. Thanks for tonight si Sebastian iyon sa pinakamalambing na boses na narinig niya simula nang dumating siya roon. Shocks, masyado sigurong importante ang babae para kay Sebastian dahil hindi niya nahimigan ng kahit konting arrogance sa boses nito, malayang malayo sa uri ng pakikipag-usap nito sa kanya. Pero sino nga ba ang babaeng iyon? Hindi mapigilan ni Elenita na sumilip para masagot lang ang tanong. Doon na niya nakita na magkalapit na ang dalawa, ang mga kamay ng babae ay nakalingkis na sa bewang ni Sebastian, habang si Sebastian naman ay nakahawak sa mukha ng babae na ngayon ay ilang pulgada na lang ang layo sa lobby nito. Are you sure you don't want me to come in? Tanong ng babaeng nilalakbay ang isang kamay sa likod ni Sebastian. Do you want to? Baka hanapin ka na ng boyfriend mo? Diyos mio, maglalampungan ba ang dalawa roon, sa kalsada? Talaga bang wala nang hiya si Sebastian? God. At saka ano yun, boyfriend? May boyfriend ang babae. Pumapatol si Sebastian sa isang babaeng may karelasyon ng iba? Arg, what can she expect of Sebastian? Kung tratuhin nga siya nito ay napaka-harsh na, hindi siya magtataka kung kaya nitong gumawa ng ibang masasamang bagay pa. How I wish iba na lang ang naging kapatid ni Gabriel, hindi ang tulad nitong. Napatigil siya nang bigla na lang naghalikan ang dalawa, their lips locking and unlocking, umuungol na rin ang babae na tila ba nasasarapan sa ginagawa ng mga ito. Tangines, hindi ito ang tagpong gusto niyang masaksihan, pero hindi niya magawang makaalis doon nang hindi napapansin ng dalawa, maliban na lang siguro kung gagapang siya sa lupa o di kaya dumaan sa gilid kung saan may mga nakatanim na santan, pero bakit naman siya gagapang o dadaan sa mga tanim doon? Hell no, wala siyang pakialam kung maghahalikan man ang mga ito. Muli niyang sinipat ang dalawa, they are still at it, hindi rin nakalagpas sa kanyang mga mata ang ginawang paghagod ng babae sa harapan ni Sebastian. Hindi siya tanga para hindi maintindihan ang ginagawa nito. Sinusubukan itong paganahin ang lalaki, and just the thought of it disgusts her. Why don't you two get a room and do whatever you want? Gusto niyang isiga sa mga ito pero hindi niya pwedeng gawin. Ano yun? Magiging mukha pa siyang voyeur sa panunood ng mga ito? No way! Napapadyak tuloy siya nang di sinasadya. Clack! Oh, gusto niyang upakan ang sarili dahil sa ginawa, may bato pala siyang nasipa at tumama iyon sa gate na yari sa bakal.
Dahan-dahan siyang sumilip at nakitang tumigil si Sebastian at napatingin sa direksyon niya. Mabuti na lang at maayos ang pagkakakubli niya sa gilid at mukhang hindi siya nito nakita. Pero ang babae, ayon, patuloy pa rin sa paghalik pero sa leeg naman ni Sebastian ngayon. Grabe lang, vampira ba ito? Ang tindi? Inaamin niya na bad trip siya habang pinapanood ang dalawa. Kung totoong may boyfriend ang babae ay dapat hindi na nito ginagawa ang bagay na yon. Sa inis ay nagdesisyon na siyang umalis, mabilis siyang tumalikod at dumaan sa gilid kung saan may mga tanim. Bahala nang magkasugat siya basta huwag lang siyang makita ni Sebastian. She won't give him a reason to confront her again. Ayaw niya dahil nakakapagod yun. Mabilis niyang nilakad ang daan pabalik sa mansyon, kahit pa medyo masakit na ang bawat hagod ng tanim sa kanyang paa. Sige pa rin siya. Ilang sandali pa ay nakita na niya ang dulo ng daan. Magiging madali na lang kung aabot na siya roon. Konti na lang, konti, ouch, netisod pa siya kaya nakaluhod na siya ngayon sa lupa. Nakakainis dahil kay Sebastian ay nagmumukha siyang tanga. Ouching ka talaga, Sebastian. I know, nanlaki ang kanyang mga mata nang makita ang isang pares ng paa na nakatayo sa harap niya. Mula sa itim na leather shoes ay dahan-dahan inangat ni Elenita ang tingin. Leather na sapatos, tamang-tama na pantalon, may paninigas. Muntik na siyang mapaupo sa lupa pero mabilis siyang hinawakan ni Sebastian sa braso at saka pinatayo, pero hindi niya hinayaang madikit ng matagal ang balat nito sa kanya. Pakiramdam niya ay nakakapaso yun, hindi rin niya magawang tumitig sa lalaki. The scene is so awkward for her. Sigurado siya ang pagtigas ng bagay, na iyon ay dahil sa ginawa ng babae kanina sa labas ng gate. Pero bakit ba siya nito sinundan pa? Hindi ba mas gugustuhin nitong mag all the way na lang kasama ang babae kesa sa abalahing sundan siya? I have to go, palem niya habang mabilis na naglakad palayo kay Sebastian, parang hindi niya kayang titigan sa mata si Sebastian. Hindi rin niya alam kung saan siya mahihiya, sa sarili ba niya o kay Sebastian, pero isa ang sigurado, hindi niya kayang makipag-usap sa isang lalaking nagsusumigaw ang maselang bahagi ng katawan. Nakailang hakbang na siya nang biglang hinayla ni Sebastian ang kanyang braso. With his strength, she ended up facing him. His eyes are locked on hers. Anong ginagawa mo? Halos hotel na sambit niya, hindi pa ba ito tapos makipag-usap? What were you doing there, spying on me? Tumaas ang gilid ng lobby ni Sebastian habang nakatitig sa kanya. Of course not. Then bakit ka nandoon? Hindi ko alam ang sinasabi mo. I saw you running away from the gate, tapos ngayon i-deny mo pa? Let me go. Sinubukan niyang hilahin ang braso mula sa pagkakahawak nito pero mukhang ayaw talaga siyang bitawan. Sabihin mo muna kung anong nakita mo, muling tanong ng lalaki. Naiinis na talaga siya rito, kaya naman wala na siyang choice kung hindi ay sagutin ito. Naglalakad-lakad ako, hindi ko sinasadyang makita kayo doon. Ano pa ang nakita mo? Siya naman ang hindi mapigil ang mapang-isip. Gusto mong marinig sa akin kung paano kayo maglampungan ng babaeng may boyfriend ng iba. Nanlaki ang mata ni Sebastian habang nakatitig sa kanya. So narinig mo kami. I heard you moan, loud and clear, at hiniling mo na ikaw na lang sa halip na siya? Nanlaki ang mga mata niya sa sinabi ni Sebastian. Ang kapal, hinding-hindi ako papatol sa'yo, hitsura mo. Sinubukan niya muling makawala kay Sebastian pero imbes na magawa iyon, ay hinila pa siya ng lalaki dahilan upang mapahawak siya sa dibdib nito, at maramdaman ang katigasan nito sa kanyang puson. Holy, pakiramdam niya ay may nakatutok sa kanyang sandata na ilang sandali na lang ay sasaksakin na siya. Never in her life she felt a man's erect iron poking at her, ngayon lang at mula pa sa isang lalaking kinabubwisitan niya. Really, hitsura ko, hindi ka papatol sa lalaking katulad ko ang hitsura? Inilapit ni Sebastian ang mukha nito sa may tenga niya. She could feel his warm breath sending chills to her spine. Baka nakakalimutan mo, ang mukhang to ay mukha rin ng asawa mo. Now tell me, is this the face you don't want to love? Nanuyo ang kanyang lalamunan sa narinig. Oo nga pala, kakambal nito si Gabriel. How could she forget? Pero kung ikaw ba naman ang tutukan ng patigas na patalim, makakapag-isip ka pa ba? Teka, ano ba tong iniisip ko? She breathed deeply to calm her thoughts. Hindi siya papayag sa mga sinasabi ni Sebastian. You may look the same, pero iba si Gabriel. Hindi siya tulad mo. Mabait siya, magalang sa babae, magkaiba kayo. She saw his eyes squint at her, mukhang nasaktan niya ito, pero wala siyang pakialam. He deserves it. Wala kang alam tungkol sa akin. Oh yes, I do. At ang ginagawa mo ngayon ay isang palatandaan kung gaano ka kawalang hiya.
Nakita niyang napangiti si Sebastian, hindi pa rin mawawala ang katotohanang iisa lang ang mukha namin ng kakambal ko. Huwag kang magsalita ng tapos, baka ikaw pa ang kumatok sa pintuan ko at hilinging diligan kita. Just say the word. Sinipat siya nito mula ulo hanggang paa. Baka pagbigyan kita. Iyon lang at binitawan na siya nito. Hoy, hindi mangyayari yan, mamamatay muna ako bago ako lalapit sa'yo. Kumatok ka lang sa kwarto ko, hell no, isang araw magagawa mo. And I'll do you too, iyon lang at nakangising tumalikod na si Sebastian. Sasagot na sana siya pero hindi niya alam kung ano ang sasabihin, gustong-gusto niya itong sampalin pero ayaw niya namang malaman iyon ni Mama Anselma. Kahit kailan ay hindi mangyayari ang sinasabi nito. Kung gaano kaganda ang mga bulaklak sa hardin ni Mama Anselma, ay ganoon naman kasama ng panaginip ni Elenita kagabi, na panaginipan niyang nagsuot daw siya ng nighties at kumatok sa pinto ng piano roon ni Sebastian, mabuti na lang nagising siya bago pa man bumukas ang pintong yun. My God, kahit ibitin siya ng patiwarik ay hinding-hindi niya gagawin ang ginawa niya sa panaginip, grabe, ang sama talaga. At wala siyang ibang sinisisi kung bakit yun ang napanaginipan niya kundi si Sebastian. Si Sebastian na tinutukan siya ng patalim kagabi. Dahan-dahan, hiya, baka mabunot mo ang mga ugat ng bulaklak, paalala sa kanya ni Mama Anselma. OMG, muntik na niyang makalimutan na nasa hardin pala siya at tinutulungan ang ginang na magpunla ng mga rosas. Siya mismo ang nagsuggest sa ginang na dapat itong maghanap ng activity na pampawala ng stress, at nang sabihin itong gusto nitong magtanim sa hardin, ay masaya siyang nagboluntaryo na tumulong. Pasensya na po, Mama Anselma, may pumasok lang po sa isip ko, at totoo naman yun, hindi niya nga lang binanggit na ang anak nito ang umiistorbo sa utak niya. Baka naman maraming gumugulo sa isip mo, sister-in-law. Muntik nang mabunot ni Elenita ang hawak na tanim ng marinigang boses ng lalaki sa kanyang likuran. Arg, wala na bang gagawing iba ang lalaking ito kundi ang buwisitin siya? Nang lingunin niya ito ay bumungad sa kanya ang bagong ligaw na si Sebastian, nakasuot ito ng puting t-shirt at jeans. Oo na, gwapo na kung gwapo pero alagad ka pa rin ng kasamaan. Hinding-hindi matatabunan ng kakisigan nito ang masamang ugali, kaya naman tinapunan niya ito ng matalim na tingin. I'm fine, brother-in-law, sinigurado niyang madiin ang pagkakasabi niya sa brother-in-law, para naman maalala nito kung sino siya sa bahay na iyon, na hindi siya dapat binabastos tulad kagabi. Ngumisi lang si Sebastian at saka nilapitan si Mama Anselma, hinalikan nito ang ina sa pisngi. Are you sure na pwede ka nang mag-gardening ulit, Mama? Baka mabinat ka niyan, tanong ni Sebastian sa ina. Nako, anak, mas magkakasakit ako kung sa kwarto lang ako at hihiga, mas mabuti na itong nakakalanghap ng sariwang hangin, at saka, lumingon ang ginang kay Elenita. Nandito naman si Serena at tinutulungan ako, nakakatuwa nga at ang bilis niyang matuto, sa wakas may katulong na ako sa pag-aalaga ng hardin ko. Nakita ni Elenita ang pagtaas ng gilid ng lobby ni Sebastian. Talaga po, oo, lumapit sa kanya ang ginang at tinapak ang kanyang balikat. Simula ngayon, si Serena na ang tutulong sa akin dito. Pumagitna naman si Sebastian sa kanilang dalawa ni Mama Anselma. Siya nga pala, Mama, yung kumpanyang sinasabi ko sa'yo. Sa tingin ko interesado sila sa aming mga produktong karne. Pagkasabi ay iginiya nito ang inapalayo sa kanya. Hindi na kailangan ng isang matalino para malaman kung ano ang ginagawa ni Sebastian, he's obviously trying to make between her and Mama Anselma. The nerve, para na ring sinabi nitong hindi dapat lumapit ang ginang sa kanya. Ilang sandali pang seryosong nag-usap sina Mama Anselma at Sebastian, nang biglang magpaalam ang ginang, parang may kailangan daw itong tingnan na papeles na patungkol sa binabanggit ni Sebastian na kumpanya. Sasama sana siya dahil ayaw niyang maiwan kasama ang damuho. Pero binilin sa kanya ni Mama Anselma na ipagpatuloy ang pagtatanim. Kaya naman hawak-hawak ang mga punla ng rosas sa kanyang putikang kamay ay nagpatuloy siya sa ginagawa, magkukunwari na lang siyang wala doon ang lalaki. Pero kahit anong pilit niyang hindi pansinin si Sebastian ay mas lalo namang lumalapit ito sa kanya, hanggang sa nasa harapan na nga niya ito at amoy na amoy ang sabang panligo na ginamit. Alam mo, mahal kong sister-in-law, mas napatunayan ko ngayon na tama ang mga hinala ko sa'yo. Tinaasan niya ito ng kilay, please stop it, Sebastian, ayoko ng away. Pumalakpak ito, ha, ang galing mo talagang umarte parang totoo lang.
Hindi ako gold digger, oh yes, you are, at isa ka ring dakilang sip-sip. Are you happy now that my mother believes in you? Ang hardin na ito ay mahalaga sa kanya. Sino ka para pagkatiwalaan niya nito? Napabitaw siya sa hawak na punla at hinarap si Sebastian. Hoy, ikaw, sumusobra ka na. E ano naman kung ako ang nakikita niyang pwedeng mag-alaga ng hardin? Kaya siguro di ipagkakatiwala ng nanay mo ang hardin sa'yo. Dahil alam niyang mamamatay lang ang mga tanim na to kapag ikaw ang nag-alaga. I have a golden thumb, hindi mo lang alam, mapa pink, blue, orange or yellow pa yung thumb mo. Wala akong pakialam, kahit na sayo pa mismo ipagkatiwala ni Mama Betty ang hardin, I don't care, basta please lang, huwag mo na akong guluhin pa, at mas lalong wag mo akong insultuhan. Ngumisi si Sebastian at tuluyang idinikit ang katawan nito sa kanya. Oh, I won't stop, dear sister-in-law. Hindi ako titigil na ilantad kung ano ka talaga, gold digger. Halos hindi makahinga si Marisa sa pagkakalapit nila ni Sebastian, naalala niya tuloy ang eksena kagabi, habang ramdam ng kanyang puson ang matigas nitong. Shocks, ba't ba naisip pa rin niya yon? Lumayo ka nga, agad niyang sabi sabay tulak sa binata palayo sa kanya. Huli na nang makitang nadumihan pala ng kamay niya ang puting t-shirt nito. OMG, I'm sorry, pero dapat kasi hindi ka lumalapit sa akin. Pero imbes magalit ay tumaas ang gilid ng labi ni Sebastian, sinadya mo talaga ito ano? Of course not, humaharang ka kasi, really, or you just want me to do his kaya mo dinumihan ang damit ko? Sa isang iglap ay hinubad ni Sebastian ang t-shirt nito, huli na para takpan niya ang mga mata, natano na kasi niya ang tikas ng pangangatawan ng lalaki, nagsusumigaw ang six-pack abs nito para sa isang recount, kasi naman, mukhang hindi lang 6 yun. Parang 8, agad niyang ipindig ang ulo at inilayo ang tingin mula sa lalaki. Ano ba, Elenita, sira ka ba, bakit mo binibilang ang abs ng kampan ng kasamaan na lalaking yan? Why can't you look at me? Nahihiya ka, anong gusto mo, ang titigan kita? Why not, if yan naman talaga ang gusto mong gawin? Kaya mo nga dinumihan ang damit ko para makita mo ang katawang to. Bahagyang lumapit sa kanya si Sebastian kaya naman napaatras siya. Tell me, Serena, sino ang mas maganda ang katawan sa amin ng kakambal ko, ako o siya? Muli itong lumapit kaya napilitan siyang umatras ulit. Huwag ka nang mahiya, my brother only loves reading books. Sa aming dalawa, ako ang athletic, ako ang mas babad sa physical work, kaya siguro naman ako ang mas maganda ang katawan. Hindi siya makapaniwala, nasisiraan na talaga si Sebastian. Come on, Serena, you can touch it if you want, just see the difference. Shems, mukhang ito nga ang mas may abs sa kambal. Hindi na kailangan ng tactile examination para masabi yun. Sebastian's body is a work of art, his chocolate abs and narrow hips is a winner, pang modelo kasi yun. Isang hakbang pamuli ang ginawa nito. Come on, Serena, touch it, mama won't know. Napalunok siya sa offer nito. Go on, dear, feel it. O baka naman nahihiya ka lang, we can do it in secret though, inside my room, or yours. Doon na nagising si Elenita at agad lumayo kay Sebastian, agad niyang kinuha ang hose ng tubig at ibinuga iyon sa lalaki. What the hell, reklamo ni Sebastian habang sinasalag ang malakas na tubig mula sa hose, sira ka ba? Itinigil niya ang pagbuga ng tubig dito at saka pinandilete ng mata, anong tingin mo sa akin? Manyak na tulad mo, nauhaw makahawak ng abs, wag ako, Sebastian. Tumawa si Sebastian na basang-basa mula ulo, dibdib, abs hanggang sa pantalon nito. Shems, parang mega shoot lang ng bench underwear. Pero agad niyang kinastigo ang sarili, she won't fall for this man's charm, kampa nito ng kasamaan. Nako, ang lugi mo, Serena, you should be proud, I'm giving you full access to this. Pagkasabi ay itinuro nito ang katawan na para bang iyon ang pinalampas niyang grasya. I don't want any access near you, kaya get the hell away from me. For a gold digger, or quite the tough kind. Hindi nga ako gold digger, ikaw, anak, you're wet, anong nangyari? Agad inayos ni Elenita ang sarili at saka hinarap si Mama Anselma, Mama, kasi po si Sebastian. I was just trying to help, Serena, naaawa kasi ako dahil mukhang nahihirapan kaya lang aksidenteng nabasa niya ako ng tubig, but I'm fine, Mama. At kasalanan ko pa dahil siya nabasa, unbelievable. Nako, anak, magbihis ka sa taas para naman hindi ka lamigin. Pagpapaalala ng ginang sa anak, kitang-kita niya ang pagngisi ni Sebastian habang nakatingin sa kanya.
Okay lang, mama, sa kwarto ko na lang. Aba, at talagang pinapasuya siya nito, he was emphasizing to her ang salitang kwarto. Hello, Tita Anselma, Sebastian, napatingin silang lahat sa di kalayuan at nakitang nakatayo roon si Bernard, ang doktor niya at ni Mama Anselma. Hello, Serena, bati nito kalakip ang isang matamis na ngiti. Napangiti rin siya nang makita ang doktor, napipiko na talaga siya kay Sebastian kaya naman sakto lang na iba naman ang makausap niya. Hi, Bernard, sagot niya sa lalaki at saka naghugas ng kamay, pagkatapos ay agad niyang nilapitan ito, you're here to check on Mama Anselma. Ngumiti si Bernard at saka tumango, and you too, you're still my patient, baka nakakalimutan mo. Ah, haha, oo nga pala, muntik ko nang makalimutan. Wait, dadalhin ko si Mama Anselma sa loob para doon mo kami i-check. Suhestyon niya. Tumango naman si Bernard bilang pagsang-ayon. Ah, Mama, doon na muna tayo sa loob, check up daw po tayo ni Bernard, anunsyo niya sa ginang. Ang bait talaga nitong si Dr. Lagdameo, may pa-home service pa, biro naman ang ginang na ikinatawa naman ni Bernard. Tinapunan niya ng tingin si Sebastian na naroon pa rin, oo nga po ang bait ni Doc Bernard, sana ang iba riyan, maging mabait din. Nakita niya ang pagdilim ng mukha ni Sebastian, alam nitong ito ang pinatatamaan niya, pero hindi na niya ito pinansin pa, inakay na lang niya si Mama Anselma papasok ng bahay, pero habang naglalakad papasok ay hindi mapigilan ni Elenita ang mapalingon kay Sebastian, nakatitig pa rin ito sa kanila at bakas ang inis sa muka. Gusto niya sanang tumawa ng mahagip ng kanyang mga mata ang abs nito. Shocks, muntik ko nang patulan ang sinabi.